Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, wag naman insulto yan kay Paolo. Pinangungunahan naman ninyo, di tayo nakikisawsaw sa private life. Nasa kanila yan pag-usapan nila dahil pinagtrabahuhan nila. Kaya nagkakaroon sila ng yaman, sila ang bahalang mag-asikaso. Di ang ibang tao, wag tayong pakialam or makialam. Maghihintay na lang tayo kung anong plano nila. Maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Cole, yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi, no? So, wag nating saklawan yung pribadong buhay ni Kim and Paolo Avellino, lalo na po yung ilang Kimers dyan na nagsasabing dapat daw may prenuptial agreement si Chinita Princess for Paolo Avellino na siyang nakaka-insulto nga naman po, di ba? Sila po ang dapat na magdesisyon nito at hindi po ang ibang tao. Nakakaya naman doon sa mismong may katawan, 'di ba, na merong paganito. And also, ganun din po kay Paula Avellino na kung saan parang pinaghihinalaan nila si Paulo na parang ang habol lang kay Chinita Princess iyong yaman. Hindi nila alam, meron din pong yaman si Paula Avellino. Hindi lang po talaga siya ma-flex katulad ng ibang aktor, 'di ba? Katunayan niyan, marami na pong business ni Paula Avellino na siyang hindi po pinapakita sa mundo ng social media. Kasi nga po, sabi ko nga, mas pinapahalagahan niya po ang katahimikan ng kanyang buhay or ang kanyang pribadong buhay. Privacy kung baga. Kaya naman, wag na po nating saklawan pa ang mga kailangang naka-private sa buhay ni Kim and Paolo. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Cole, God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan ng tungkol dito sa picture na lumabas ngayon sa mundo ng social media. Kung niyo mapapansin mga kakimpaw, ito po ay during rehearsal ni Kim and Paolo Avellino dito po sa Toronto. At makikita nga dyan na parang nagsiselfie po silang dalawa mga kakimpaw dahil nakatutok po ang camera ni Chinita Princess sa kanilang dalawa ni Paolo Avellino. Napaka-importante po talaga kay Chinita Princess mga kakimpaw na makuna ng moment yung mga mahalaga at importanteng nangyayari sa kanila ni Paolo Avellino, kahit na simpleng bagay lang yan. Gusto niya naka-documentary lahat mga kakimpaw. Ganyan po talaga magpahalaga si Chinita Princess, malaki, maliit man yan, dapat may picture tayo, 'di ba? Ganyan po ang nag-iisang Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa magiging kaganapan po ni Chinita Princess para po yan sa kanyang ini-endorsong brand, which is itong Bingo Plus. Bingo Plus Night 2026, Step into the Next Plus, May 19, 2026 live. Red Carpet 6 p.m., Showtime 8 p.m., bingoplus.com, Bingo Plus Up, live streaming po yan mga kakimpaw. Makasama niya dito, ito pong syempre sa Vice Ganda, Parokya ni Edgar, at marami po pong iba mga kakimpaw, mga bigatin po na mga personalidad like Darren din, andito rin mga kakimpaw. Kaya antabayanan natin ang pa-live na yan na kung saan ay kabilang si Kim and si Vice Ganda and Darren at ang iba pang mga singer, mga kakimpaw. Samantalang next topic, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa write-ups po ng isang page tungkol ito sa isang host ng isang noontime or It's Showtime. Sabi nga dito, isang kilalang TV host mula sa noontime show na It's Showtime ang umano'y pinag-uusapan ngayon sa likod ng kamera matapos kumalat ang balitang nais na raw nito mag-quit sa programa. Ayon sa ilang impormante, matagal na umanong kinikimkim ng naturang host ang pagnanais na magpahinga o tuluyan ng umalis. Kahit aktibo pa rin siya sa harap ng kamera, napapansin na raw ng ilang nakakatrabaho niya ang tila pagbabago sa kanyang energy, lalo na kapag wala na sa live broadcast.
Isa sa mga sinasabing dahilan ay ang patuloy na pagdami ng host sa show na nagiging sanhi umano ng mas limitadong exposure para sa ilan. Dahil dito, may mga pagkakataon na hindi na raw nabibigyan ng sapat na spotlight ang ibang personalidad, bagay na maaring nakakaapekto sa kanyang desisyon. May mga bulong-bulungan din na may nakaabang na umanong bagong oportunidad para sa kanya, posibleng proyekto sa ibang platform or network na mas makakapagbigay ng mas malaking papel at mas malinaw na direksyon sa kanyang career. Gayunpaman, wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ng nasabing host at tining tahimik ang pamunuan ng show hinggil sa isyong ito. Sa ngayon, nananatili muna itong isang blind item na pinag-uusapan online. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin sinusubaybayan ng mga manonood ang mga susunod na kaganapan. Kung sakaling magkatotoo ang balitang ito, sigurado magiging malaking usapin ito sa mundo ng showbiz at ikakagulat ng maraming tagahanga. So ang tanong mga kakimpaw, sino kayang isang It's Showtime host na gusto na pong mag-quit sa naturang noontime show? At nagbasa nga po ako ng mga komento sa naturang post. Isa po yung sinasabi nila, Kim Chu out daw po, Kimi daw po, merong Ann Curtis, merong Karil, then may nag-comment pa na sana si Kim Chu, may world tour naman siya, Iran, Iraq at Afghanistan. Grabe naman kayo kay Junita Princess, 'di ba? Si Kim Chu po kasi mga kakimpaw ang isa sa mga bumubuhay ng programa pong It's Showtime, 'di ba? Siya po yung nakakapagbigay po ng hatak sa naturang noontime show. Kaya kung aalisin po siya mga kakimpaw, syempre mababawasan din po yung tinatawag na viewers or televiewers ng naturang programa. Ang epekto, bababa po yung ratings. Kasi meron na pong fan base si Chinita Princess, which is yung nagmamahal sa kanya, Kim Pao, Kimers, 'di ba? Marami na po niyang mga tagahanga. Kaya malaking tulong din talaga si Kim dito po sa naturang programa, lalo na po sa bumababa nito na ratings. Kung may alisin man po siya na host or alis na host, siguro yun yung hindi na nakakatulong sa programa kasi ang dami na pong mga host dito sa It's Showtime mga kakimpot. Hindi po lahat yan nabibigyan ng exposure. Tama nga naman na dapat magbawas, 'di ba? Tapos mas pagandahin po nila yung mga segment ng kanilang programa para nang sa ganun, mas marami pong mga televiewers ang maenganyong manood dito po sa It's Showtime, 'di ba? And also, inamin na din po nitong si Vice Ganda mga Kimpaw na ayun nga po, medyo kulang ang budget nila ngayon. Kaya yung mga segment medyo nagtitipid talaga po sa bigayan ng mga papremyo. Ibig sabihin, cost cutting talaga. So, galingan na lang po nila sa pagpapatawa and syempre sa mga segment na meron ang naturang programa. 'Di ba? Sana hindi si Kim Chong tinutukoy dito. So, kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.